Magandang araw! Ngayon, magkakaroon tayo ng bagong aralin sa Filipino 2. Ito ay ang mga bahagi ng pangungusap. Ngunit bago tayo magsimula, maaaring pakilike ng bidyong ito at subscribe na sa aking channel. Yan, kung na-like at nakasubscribe na, atin nang simulan ang ating aralin ngayon. Sa pagtatapos ng aralin ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga bahagi ng pangungusap na isusulat ang mga bahagi ng pangungusap at napapahalagahan ang mga tao sa komunidad. Ngunit bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin, magkaroon muna tayo ng balik-aral. Tignan ang mga larawang ipapakita at ibigay kung ano ang kilos na ipinapakita. Handa ka na ba? Sa unang larawan, ano kaya ang ginagawa ng bata? Alam mo ba? Mahusay. Siya ay nagwawalis. Sunod na, ano kaya ang ginagawa ng mga bata? Tama, sila ay nagdidilig ng halaman. Larawan, ano kaya ang ginagawa ng bata? Tama, siya ay nagtatanim. Namang larawan, ano ang ginagawa ng batang lalaki sa larawan? Mahusay, siya ay nagtatapon ng... Ngayon, magkaroon na tayo ng kwento. Sa pagkikinig ng kwento, talasan ang inyong tenga at unawaing mabuti ang kwento dahil pagkatapos ng kwento, magkakaroon tayo ng mga katanungan. Ang kwento ay pinamagatan natin ang munti naming komunidad. Ang aming komunidad ay munti man, ngunit ito ay masaya. Kami ay ang barangay Masigasig. Marami dito na araw-araw ay may tungkuling ginagampanan. Si Ginang Rosa ay isang guro. Siya ay nagtuturo sa mga mag-aaral ng ikalawang baitang. Si Mang Ben naman ay isang magsasaka. Nagtatanim siya ng palay, kamote at iba pang pagkain na nagpapasustansya sa amin. Nandyan naman si Aling Trina na isang tindera sa palengke. Si Ginoong Roger naman ay isang pulis. Siya ang nagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa aming komunidad. Iilan lang sila sa mga nagpapaunlad ng aming munting komunidad. Napakinggan ba ng mabuti ang kwento? Kung napakinggan mabuti, atin nang sagutin ang mga katanungan. Sagutin natin. Unang tanong, anong barangay ang nabanggit? Ito ba ay barangay Masigasig o barangay Mapayapa? Ano kaya ang sagot? Tama. Ito ay ang barangay Mapayapa. Sunod na katanungan, sino ang guro sa kanilang komunidad? Siya ba ay si Ginoong Roger o si Ginang Rosa? Alam niyo ba ang sagot? Mahusay. Siya ay si Ginang Rosa. Pangatlong katanungan, ano ang hanap buhay ni Mang Ben? Si Mang Ben ba ay isang bumbero o isang magsasaka? Yan. Si Mang Ben ay isang magsasaka. Mahusay. Talagang nakinig kayo sa kwento. Nakuha niyo ng tama ang mga kasagutan. Ngayon naman, ating basahin ang sumusunod na pangusap at subukang sagutin ang aking mga katanungan
base sa pangungusap na ipapakita ko sa inyo. Handa na ba? Si Ginang Rosa ay isang guro. Base sa pangulitin natin, si Ginang Rosa ay isang guro. Base sa pangusap, sino ba ang pinag-uusapan? Tama, ang pinag-uusapan sa pangusap ay si Ginang Rosa. Base sa pangusap na binigay, paano inilarawan si Ginang Rosa? Tama, nilarawan siya bilang isang guro. Pangusap, basahin natin. Si Mang Ben ay isang magsasaka. Ulitin. Yan. Base sa pangusap, sino ba ang pinag-uusapan? Tama. Ang pinag-uusapan ay si Mang Ben. Paano inilarawan si Mang Ben? Mahusay. Inilarawan siya bilang isang magsasaka. Pangatlong, isang pulis si Ginoong Roger. Basahin ulit. Yan. Base sa pangusap na ating binasa, sino ba rito ang pinag-uusapan? Alam niyo ba? Tama. Ang pinag-uusapan dito ay si Ginoong Roger. Paano naman inilarawan si Ginoong Roger? Mahusay. Inilarawan siya bilang isang pulis. Mahusay. Sunod na panghusap. Si Aling Trina ay isang tindera sa palengke. Ulitin. Yan. At ang pinag-uusapan sa pangungusap ay si Aling Trina. Paano naman siya inilarawan? Mahusay. Inilarawan siya bilang isang tindera sa palengke. Yan, palakpakan niya ang mga sarili dahil nakuha ang mga tamang sagot sa aking tanong. Mga pangungusap or ang pangungusap ay lipon o grupo ng mga salita na may buong diwa. Ang pangungusap ay may dalawang bahagi. Tinatawag po natin itong simuno at panaguri or panaguri. Ano ba ang pagkakaiba ng simuno sa panaguri? Pag sinabing simuno, ang simuno o paksa ay ang pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, ang aming komunidad ay maayos. Siya ang guro sa ikalawang baitang. Nagtatanim ng palay si Mang Ben. Sa unang pangusap, ang pinag-uusapan ay ang aming komunidad. Sa pangalawang pangusap, ang pinag-uusapan naman ay siya dahil ang pangusap ay nakatuon sa kanya. Sa pangatlong pangusap, ang pinag-uusapan o ang paksa ay si Mang Ben dahil ang pangusap ay tumatakbo para kay Mang Ben. Ayan. Naman nating panaguri, ito ay ang nagbibigay turing o paliwanag sa paksa. Kumbaga siya yung nagbibigay deskripsyon o paliwanag doon sa simuno o paksa. Halimbawa na lamang, ang aming komunidad ay maayos. Ang panaguri dito ay maayos. Paano ba nilarawan ang komunidad? Paano sinabi ang paksa? Yan, ito daw ay maayos. Sa pangalawang pangusap, siya ay guro sa ikalawang baitang.
Paano inilarawan siya? Yan. Pinarawan ang panag-uri ay guro sa ikalawang baitang. Nagtatanim ng palay si Mang Ben. Ang panaguri naman ay nagtatanim ng palay. Dito, halimbawa na lamang, basahin natin ang mga pangusap na kung saan makikita ninyo ang mga nakakahon ay ang simuno o paksa. Ito ang pinag-uusapan. Ang mga mangga ay hinog. Ang nakakahon ay ang salita mga mangga dahil ang pangusap ay sa mangga nakatuon o nakapok. Sunod na pangusap, ang aso ay mabalahibo. Ayan, ang paksa o simuno ay ang aso. Pangatlong, malinis ang bakuran. Pinag-uusapan sa pangungusap na ito ay ang bakuran. Naman, ang damit ay maganda. Ang pinag-uusapan dito, ang paksa ay ang damit. At sunod na pangusap, naglalaro ang bata. Sino ba ang pinag-uusapan sa pangungusap? Siyempre, ang bata. Kaya ang bata ay ang simuno o paksa. Nauunawaan? Yan. Tandaan, ang pangungusap ay lipon ng mga salitang nagpapahayag ng buong diwa. Ang tawag sa pinag-uusapan sa pangungusap ay simuno o paksa. Ang tawag naman sa sinasabi tungkol sa pangungusap ay panaguri. Narito ang karagdagang gawain. Basahin ang mga pangusap at ibigay ang mga panag-uri nito. Kapag sinabitin natin, kapag sinabi pong panaguri, ito ay ang nagbibigay turing o description sa simuno o paksa. Ang mga nakasalungguhit na salita o parirala ay ang mga panaguri. Atin itong isa-isahin. Si Maria ay masunuring bata. Yan. Ay masunuring bata ay ang panag-uri dahil ito ang nagbibigay turing kay Maria. Sa pangalawang pangusap, si Loli at Bing ay magaling umawit. Si Loli at Bing ang pinag-uusapan. Paano sila ipinaliwanag sa pangusap? Ito ay ang panag-uri na ay magaling umawit. Pangatlong bilang, matataba ang mga baboy sa kulungan. Ano ang pinag-uusapan sa pangusap? Ito ay ang mga baboy sa kulungan. Paano ito binigyang turing? Ito ay binigyang turing ng salitang matataba. Pang-apat na bilang, si Ana ay umiiyak. Ano ang panaguri sa pangusap na ito? Ito ay umiiyak. At panglimang pangungusap, ang matanda ay mahina kung maglakad or lumakad. Paano ba tinuring or binigyang turing ang paksa sa ikalimang bilang? Ito ay mahina kung lumakad. Ngayon, para sa ebalwasyon, kopyahin ang mga pangusap sa inyong kwaderno, pilugan ang simuno at salungguhitan ang panaguri. Yan. Yan. At kung nakopya na, sagutan na ito at ipawasto sa inyong guro o magulang. Maraming salamat sa inyong pakikinig
At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat at ingat kayo.